Na Hearing yun umaksyon eh. si Senator Tulfo. Oo, ayan. Magandang umaga po sa inyo, Senator Erwin. Hi, Miss Nympha, Miss Isa, good morning. Magandang umaga po. Good morning po. Sir, kaagad po, tama ho ba na nagkakaisa naman ho kayong mga senador na sumusuporta doon po sa kagustuhan ng Pangulo na tanggalin sa ating binabayaran sa kuryente yung system loss at kasama nitong buwis? Majority, though Apo. hindi pa natin nakakausap ang ilan sa minority, pero nakita ko na rin, nag-file na rin si Senator Dante Marcoleta at saka Senadora Amy Marcos para po dyan sa systems law. So, I believe sang-ayon din po sila sa amin kasi pahirap po ito. Sino naman po ang hindi sasang-ayon dahil mukhang pahirap po ito sa mga kababayan natin. Mantakin mo, Isa, Nympha, hindi pa dumarating sa bahay mo or ninakaw yung papunta sa bahay mo, i-cha-charge sa'yo. So, parang unfair naman. Opo. Opo. Meron po ba kayong timetable, Senator Yan. Tulfo, kung kailan po ito maisa sa katuparan, kumbaga magiging ganap na batas? Mabilis ito kasi yung tumatakbo na rin yun sa Kongreso, si House Speaker at saka si Majority Floor Leader, nag-file din sila doon sa, at marami silang mga nag-file din after ng SONA. Tayo ay, so gumulong na nga yun sa atin, ang gusto ng Malacanang ay isang hearing pa and then dadalhin na sa TWG. So mabilis ito, ganun din yata ang plano sa House. So baka hopefully by around pinaka-latest na siguro first week ng September, yan nasa table na ng Pangulo. Opo. Bali ang linawin lang din po natin, ang focus po muna nito ay yung pagtanggal po ng system loss kasi baka yung ibang mga kababayan natin may mga nasisilip din kasi na iba pang mga sinisingil, oo. 'di ba, sa ating mga electric bill. So system loss po muna tayo, sir. Systems loss lang muna ang pinag-uusapan natin bagamat may mga resistance sa mga distributor, malulugi daw sila. Papaano naman ikaw yung consumer, sinisingil mo sa amin, parang sisingil mo sa amin yung ika nga nawala sa iyo, bakit kami ang magbabayad? So nagkakaintindihan naman kami sa Senado, I believe pati sa Kongreso na napapanahon na kasi for the past 20 years, Isa and Nympha, Opo. naabuso yung mga kababayan natin. Bayad tayo ng bayad na hindi natin alam. So ang pinag-uusapan ho natin dito, Senator Erwin, ay yung system loss, dun lang po ba sa distribution? Kasi ang alam ho natin ay 3 stages yung kuryente, generation, tapos transmission, and then distribution. Along the way, pare-pareho ho ba na may system loss yan? O nasaan ho yung system loss na ating, na inyo pong tinitingnan para tanggalin? Actually, meron din from the generator to the distribution to the consumer, may mga systems. So, kaya nga kailangan namin mag-hearing next week. Actually, Friday na nga maghi-hearing ho kami sa Friday. Tatanungin namin yung imbitahan pa rin namin yung ERC, yung Department of Energy, NAPOCOR, lahat po ng mga concerned agencies, pati lahat ng stakeholders kasama ho ulit sa hearing sa Friday. Every week po i-hearing natin ito hanggat hindi po namin matapos ito at hopefully TWG within the month po ito and then magkakaroon kami ng BICAM. So hopefully by September dapat nasa table na po ito ng palasyo. Opo, Ayun, so meron din po, ibig sabihin by Christmas, hopefully. o before Christmas, matatanggal na tong system loss, mababawasan na yung bayarin natin sa kuryente. Exactly, yun naman ho talaga yung objective na hindi ho siya kalakihan pero unfair naman po maaring pagtitignan mo sa bill na sabihin 50 pesos 100 lang yan, pero kung sa mga mahirap nating kababayan kasi Isa, Nympha, malaking bagay na yung 50, 100 piso Opo, totoo marami po. na ilang 2 kilo ng bigas Yes. pa rin mabibili nila dyan or ika nga 1 litro ng gasolina or diesel pa rin yan. So malaking bahagi yan kahit na titignan mo na 50 lang yan, 100 lang yan, wala naman yan. Yung mga ordinary mamamayan po, ramdam nila yun Opo. Paano naman po matitiyak, Senator Tulfo, na hindi ire-rename o papalitan lang ng pangalan ng mga kumpanya, yung system loss o kaya ililipat sa ibang uri ng bayarin? Yan ho, ang trabaho na po ng ERC yan. Kaya nga po, kasama po sa pagdinig ho natin nung tayo mag-take over ng Energy Committee. Kasama po yan, nag-hearing na po tayo, unang hearing. Ibibigyan pa po ng mas malaking malawak kapangyarihan ang EPIRA ay yung ERC para at nire-review po namin at the same time na nire-review po namin ang EPIRA law.
Senator, sino po ang magbabayad? Sino na magso-shoulder ng system loss? Kasi yun po yung concern ng... Apo. Ma'am, hindi ho nating kasalanan ho yun. I mean, bakit ho pagbabayarin ng gobyerno o ang consumer? Ganito lang ho yan, Nympha and Isa eh. Parang ikaw, nagpa-deliver ka ng pagkain, alright? Sa Grab, din papunta sa'yo. Na hold up o hinarang yung Grab rider. Ibig sabihin, pagbabayarin ka nung na-hold up yung Grab rider, parang hindi naman ho yata tama o nagpa-deliver ka po sa Shopee. Pagkatapos along the way, na-hold up o na-disgrasya, nakuha yung ino-order mo na damit o gamit, ikaw ba magbabayad? Kaya nga po nakakadismaya ho ito hindi ho nasilip eh. Sige po, pag-usapan natin ito, okay. Dalawang klase po ang systems loss, Miss Nympha and Apo. Isa. Okay? May tinatawag tayong technical. Sige, technical. Sabihin na natin, technical yung parang nag-evaporate siya. Parang Opo. law of physics. Kasi sobrang init or what, natutunaw. So hindi nakakarating sa bahay mo. Granting, sabihin na natin, sige, hindi nakarating. Pero yung isang systems loss kasi Isa and Nympha, yung ninanakaw, yung mali ang kontador, yung ginamper, yung kalugian ng distributor, sa iyo i-charge, sa atin i-charge. Ba't ganun? Sila yung ninakawan, bakit tayo nagbabayad? So narinig mo naman yung last hearing dati, Meralco was saying na, pag nagkaganon ho, kailangan namin kumuha na, Yun, sabi ko opo. kasi bantayan ninyo. Kailangan ho namin mag-arkila ng mga maraming tao para magbantay. Mas malaki ho maaabutin. Para sinasabi niya, tataas pa yung singil, tayo ang sisingilin. Unfair naman ho, hindi ho tayo papayag na gano'n. Yeah, So, opo. yun nga narinig natin yung pong sabi nung abogado ng Meralco. Sabi niya, ito, para mabantayan yung mga linya, hindi manakawan, kailangan nila additional tao, babayaran additional tao, ikakarga din po pala sa mga consumers. So, paano po ang trajectory ninyo, Senator Erwin? Ano po yung nakikita na ninyo na gagawing provision ng batas, ng amendments po sa Electric Power Industry Reform Act para po maging klaro na kakarguhin ng distribution utilities ito? Magkakaroon ho ba ng penal provision? May parusa ho ba pagka tawag dito, hindi unwarranted na ipapasa po sa consumers yung pong Opo, kasi lugi? simple lang naman, Nympha, Isa, di ba? Kung may tindahan ka, na-hold up ka, lagi kang na-hold up, di maglalagay ka ng gwardiya, di ba? Pero that doesn't mean to say na pagbabayarin mo ang customer mo, tataasan mo yung mga paninda mo, magsasuffer yung mga consumer mo dahil naglagay ka ng additional security. Trabaho na nila yun, Nympha and Isa. Hindi na natin trabaho, hindi na natin concern yun. Tayo, mga customer tayo, i-deliver mo yung kuryente na kailangan namin. Hindi po yung tayo magbabayad dahil nawalan sa kanila. Opo, maglalagay ho tayo ng mga penalty at ang magbabantay po dyan yung ERC, yung Energy Regulatory Commission. Ayun, oho. So, sa mga susunod na araw po magkakaroon pa kayo ng pagdinig and then sabi niyo po... Sa Friday po, Ayan. Friday, puno po kasi sa Thursday, marami hong committee maghihiring. So, ang option lang po namin is sa Friday, maghihiring po kami ng Friday umaga. Yun po yung para sa lahat ng mga bill. I think 8 po yun, tungkol po doon sa systems laws, ang i-hear po ng committee. And then after that, siguro maghapon, and then after that, ang gusto nga po ng Malacanang, after that, magti-TWG na po eh. Titingnan ho natin kung kakayanin. Ayun, opo. So, ang titingnan po system loss, lahat po yun, yung transmission, una muna generation, and then transmission and distribution, yung system loss po ng tatlo. Tama po. Pero may mga susunod pa po na pagdinig pa rin kasi may reklamo din ho na kaming natanggap doon daw po sa Visayas. Yung distributor at saka yung generator. Pag nawalan daw ng kuryente yung generator, so lilipat si distributor ng linya. Akalain mo ba, Nympha and Isa, pagbabayarin yung consumer dahil gumamit ng ibang linya? Ang tawag doon line for rent. Siya magbabayad ng linya na ginamit ni distributor mula sa ibang power generator. Di ba it's unfair? Kasi nawala ng kuryente, ito yung kausap ni distributor, ito si power generator. Generator A, nawalan siya ng kuryente going to distributor. Maghahanap si distributor ng kuryente, nakikita siya dito sa generator B. Yung linya ni generator B papunta kay distributor, abay magbabayad ang consumer.
Lahat na Nangyayari pasa. po yan sa Visayas. Oo. Opo. Sir, meron pa nga po ako nabase. Sabi ng National Electrification Administration, yun daw, merong mga electric cooperatives, idinadaing hindi nagbabayad yung ilang politiko at LGU ng kuryente. So, ikinakarga nila sa mga consumers. Ba? Yan nga po ang ating sisilipin pa ho na ika nga na maghihiring po kami. Tutuldukan na natin yan. For the past 25 years, I think Ipira's been there for 25 years. Wala pong sumisilip kasi every time na susubukan, hinaharang, may mga ika nga Naglalabi. lobbyist, may mga kumukontra na politiko. Ngayon, mismong ang Pangulo na. So, mayroong backing ng Pangulo. Kaya, syempre, magdadalawang isip na yung mga politiko na kukontra, yung mga magla-lobby group na yan, instruction na po ng Pangulo yan, malinaw pa sa sikat ng araw. Marami hong tumatawag sa akin, sabi ko, boss, kausapin nyo na lang po ang Malacanang dahil sila po ang gusto po nito na alisin po talaga itong systems law. So, hindi na po nila ako ginagambala. Pero yun nga po, no, nabanggit yun, may mga naglalabi. Pero paano po kapag may mga kumpanya talagang gagawin ang lahat para maharang tong pagtanggal sa systems laws? Magsasalita po ako sa programa ninyo. Papangalanan ko po yung mga kumpanya na yan. Sabihin ko ito mga Judas, Hestas, Barabas na kumpanya na ayaw pong makisama sa paghihirap ng taong bayan. Nakakalimutan yata nila Isa and Nympha. Meron silang social responsibility, di ba? Naghihirap na yung paligid. Makiisa naman sila, di ba? Sa community. Alangan ba naman sila lang o yung mayaman? Merong isang kumpanya dyan, nag-post ng ilang billion yung kanyang profit. Baka pwede naman bawasan, di ba? Na baka pwede ba next year 500 million na lang yung profit mo, huwag namang 1 billion. Ipinagmalaki pa yon. Oh, kita mo naman. Tapos naghihikahos ang sambayanan. How can you? Nasaan yung tinatawag mo na social responsibility mo? Yung community mo naghihirap, naghihikahos. Ikaw may profit ka na 1 billion. Opo. 1 billion because siningil mo sila doon sa mga nanakaw na linya sa'yo na kuryente. Ako last Ayaw question. mabawasan yung kita. Yun na nga no? Last question na lang po patungkol dito sa issue po ng kuryente. Kasi ang Pilipinas talaga highest, 'di ba, among sa mga bansa sa Southeast Asia na may pinakamataas na singil sa kuryente. So ito pong system loss, ito po yung tinututukan ngayon. Ano po yung ma-assure nyo po sa ating mga kababayan na kumbaga umpisa lamang to, marami pa kayong gagawin, nasisilipin, hindi lamang po itong Ipira, kundi iba pang mga bagay-bagay na nagpapataas talaga sa singil sa kuryente po? Yan, kasi gumagamit sa atin coal at saka fuel ang ginagamit natin. So, pag nagtaas yung fuel sa ibayong dagat, apektado. Kaya nga siguro kailangan na ho natin na iinganyo pa yung mga marami pong gusto mag-invest sa renewable energy, yung wind na kung tawagin, taka hydro, thermal, yun ho siguro. And then we have to start looking na rin po siguro dito sa nuclear energy kasi yun po talaga pinakamatipid. Kasi kung patuloy po tayong aasa sa mga fuel, aasa po tayo sa mga coal, wala mangyayari dahil tumataas ho yan. We are at the mercy of these countries na nagbebenta po ng mga fuel. Kung lagi tayong aasa sa mga bunker fuel, wala ho talaga. Pero marami naman ho tayo. May mga solar po. Meron na ngayon mga solar. Meron na po ngayon mga wind turbine. Mahangin din naman po dito sa atin. So bakit hindi ho natin i-explore at papalawigin pa yung renewable energy? And then, Senator, bilang chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee, Ang busy ni Sir, no? Oo nga eh. Ano ho ba ang plano, sir? Magpapatawag pa ho ba kayo ng pagdinig sa flood control scam o ipauubayan na ito sa Office of the Ombudsman? Pag-uusapan po namin kasi ayoko naman hong magdesisyon na sasabihin ko paubayan na natin na pagkasundoan din po namin ni Senate President Win Gatchalian na pag nabuo na po, I think this coming week po, bubuuin namin yung membership ng Blue Ribbon. And then, pag nabuo na po, meron na po tayong vice chairman at saka yung mga members from the minority. Magpupulong po kami. Tatanungin ko po yung consensus po nila lahat, yung sa minority, pati yung majority. Hahawakan pa ba natin itong mga kaso ng flood control? Na lalo na yung may mga nabanggit na dito, na imbestigahan na dito, nandoon na ngayon sa ombudsman, or tuloy-tuloy lang, imbestigahan pa rin natin, o pwede bang ibigay na lang natin sa ombudsman. So,
Papakinggan ko po yung desisyon po ng majority at minority group po ng Blue Ribbon kung Mhm. papaano po itong direksyon. Kasi ma'am, sa ngayon ang dami ho naming ginagawa. Meron pa Yes. ho tayong May impeachment impeachment. trial. Mm-mm. Meron pa marami ho tayong pinamamadali na batas ng Pangulo. Yan na nga po, systems to IPIRA, pati yung all the regulation ho. Sa Mhm. susunod na linggo naman po, all the regulation naman po pag-usapan natin. Kasi Opo. tignan ho natin kung pwede nang lagyan ng price cap. Kasi po, ngayon, wala Mm-mm. pong habas eh. Walang magawa po ang Kaya nga Department of po. Energy na sabihin ng Mm-mm. Department of Energy, hoy, hanggang dito lang pwede mong itaas, hanggang piso lang. Wala Opo. ho eh. Nakita natin, Mm-mm. 5 piso, 8 Mm. piso. Pag nag-roll back naman, iro-roll back, piso lang. Bagamat tumaas po na 5 piso. Yes, Mhm. sir. So kailangan na ho siguro natin tignan din itong pati itong all the regulation law natin na ito Mm-mm. na baka pwede natin lagyan na po ng price cap. Opo. Opo. Senator, paano ho yung issue ni Senator Ping Lacson sa Taguig? Yeah. Sabi Mm-mm. niya ho, nagbigay na siya sa Office of the Ombudsman. Ng mga dokumento. Oo, nagbigay na siya ng dokumento, Mm-mm. information. Yung paano ho kung... Office of the Ombudsman na po ang balita ko po, Ah. Office of the Ombudsman na po ang nag-iimbestiga ngayon. Mhm. Ngayon, kaya nga po kailangan kong buuin na kaagad itong Blue Ribbon para Mhm. kausapin ko po lahat ng miyembro. Ano bang direksyon natin? Opo. Pag-uusapan pa rin ba natin ito? Kasi parang double jeopardy na po yun. Nag-iimbestiga po yung ombudsman. Mm-mm. Mag-iimbestiga rin po kami sa Blue Ribbon. Dalawa. Para ano po ang saysay? Opo. Pero kayo po, Kasi, di ba, we investigate in aid of legislation. Ang Yes. ombudsman naman in Mm-mm. aid of for prosecution. Opo. Kami Mm-mm. po, ang dami naman po na bago na because of the Blue Ribbon hearing ng flood control. Ang dami na po nating nagawang mga batas na Mhm. naiayos, kagaya po ng BICAM sa Mhm. budget, di po ba? Live na po na ginagawa. Dati tinatago po yan. Ngayon live na, pwede hong nakikita ng mga kababayan natin. That's the result of the flood control investigation of the Blue Ribbon. Opo. Mhm. Mm-mm. So, within the week po, ang madedesisyonan, sir, kung ipapaubayan nyo na sa ombudsman o magpapatawag pa kayo ng hearing. Ay, tsaka makikipag-usap po ba kayo sa mismong Ombudsman. Office of the Ombudsman patungkol po to sa mga Opo. issue na ito? Opo, yung mga cases. Pero kung may mga bago po, may mga bagong opisyalis na naman po ang sasabi, then we will investigate. Pero kung mga nabanggit na po, paulit-ulit na lang, bakit pa ho namin iniimbestigahan na po ng ombudsman? Bakit ho namin iimbestigahan na naman? Mhm. Pero kung may bago pong opisyal na naman nasabit, bagong pangalan, nasabit po dyan sa flood control, then we will investigate. Opo. Sir, isa na lang. May sinabi ho kasi si Senator Ping Lacson na parang about 5 senators na nagparating dun sa kagustuhan ni Senator Alan Peter Cayetano na mag-ceasefire. Although dinay ni Ceasefire. Cayetano eh. Mm-mm. Kayo Dinay ba, niya, isa ba kayo correct. dun sa 5? Ano po? Kasama ba kayo dun sa 5? O sinasuggest nyo ba mag-ceasefire sina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Ping Lacson? Sa totoo lang po, na-brought up yan doon po sa caucus ng Mm. majority. Mhm. Halos kompleto po kami lahat nandoon. May nag-bring up niya na gusto raw po. Hindi naman, ang sabi, hindi naman ceasefire, kundi let us just work together. So Mhm. parang inaabot yung kamay. Majority doon, sinasabi, why not? Diba? Para wala nang gulo, let's just work together. Sino nagsabi po nun, sir? Para matapos na ito. Imbis na magbangayan tayo ng magbangayan, banatan tayo ng banatan, o bakit di na lang Google natin yung oras natin sa impeachment trial at saka sa mga mga batas na nakabinbin dyan ngayon. So, doon sa grupo ng majority, maraming agree na, sige, mag-usap na lang tayo and then let's move forward. Opo. Kaya lang, sir, dininay naman ni Senator Alan Peter Cayetano na humingi siya ng ceasefire. Hindi daw sa kanya nanggaling yung term na ceasefire. Meron siguro, baka doon sa mga doon sa kanilang messenger, baka doon sa Opo. messenger nang galing yon. Baka Mhm. hindi ceasefire ang pagkasabi. Opo. Meron po silang mga messenger. Kami may messenger papunta doon sa kanila. So, Opo. ewan ko, baka somewhere along the way na iba yung wording. Pero, Mhm. yun ang pagkaintindi ko na let's just work together. Opo. Opo. So, Ayan. marami naman sa amin na pumayag. Well, sige, why not? Di ba? Bakit? Para makatrabaho na tayo. Imbis na magbangayan tayo na magbangayan. Tama. Mhm. Ayan. With that, sir, maraming salamat po sa inyong oras, Senator Erwin Tulfo. Thank you so much po. Thank you po, Nympha and Isa. Thank you. Thank you po. Ingat po palagi. Mga kapuso, si Senator Erwin Tulfo, ang ating po nakapanaya. Maya-maya po,